5 minutong pagresponde ng Bureau of Fire Protection ating pag-uusapan kasama si Fire Inspector Jill Ilustrisimo, ang hepe ng Public Information Office ng BFP-NCR. Inspector Jill, magandang araw po sa inyo. Magandang sir at sa mga lahat po na nanonood ngayon ng inyong programa ko. Yes, target po ng BFP-NCR na maipatupad ang 5-minute fire response. Paano po ito maisa sa katuparan ng Bureau of Fire Protection at ano po ang layunin nito? Yes po, sir. Ang ating pong 5-minute response po, sir, we should also consider po yung number po ng fire stations natin dito sa Metro Manila, sir. Kasalukuyan, meron po tayong 150 fire stations. Though in some areas, we are able to meet the said response. Pero kailangan pa rin po natin i-consider yung traffic, yung narrow roads na andito po ngayon sa Metro Manila. Kasalukuyan din po, ang BFP-NCR ay gumagawa ng mga paraan upang ma-achieve po natin itong 7-minute response time po na ni-require din po ng NFPA 1710 po. Okay, Ma'am Jill, medyo mahirap po ito no, sa lagay po ng bigat ng trapiko sa Metro Manila at Yes, lalo na masisikip pa yung mga ibang lagusan o mga kalsada. Pero sakaling ito po ay ma-achieve ng BFP, ito po ba pwede ring maisakatuparan sa buong bansa? Basically, yes po. Time is of the essence naman talaga po. At nararapat lang naman na buong bansa. Hindi lang po pang NCR, pero kahit po sa malalayong lugar, dapat ganun din po yung ideal po natin na dapat ma-achieve po yung 5-minute response po. Kasi hindi naman po... Yes, Inspector Jill. Go ahead. Nandiyan pa po ba kayo, ma'am? Okay, susubukan po natin balikan mamaya si Inspector Jill para pag-usapan po yung paksa patungkol po sa improvement ng pagresponde ng mga bombero tuwing merong panahon ng sakuna, lalo na ang sunog. Kung ito, babalikan po natin si Fire Inspector Jill Ilustrisimo, ang hepe po ng Public Information Office ng BFP-NCR. Ma'am Jill, nandiyan pa po ba kayo? Yes. Hello po, sir. Yes po, naputol po ang ating pag-uusap po. Alright, Sir, ma'am. Yes po. So may posibilidad po ba ito pag na-achieve natin sa NCR, itong 5-minute fire response, pwede po ba itong ipatupad din sa buong bansa? Yes, sir. Basically, yes po. Time is of the essence. Kaya nararapat lang po na buong bansa, kahit po sa malalayong lugar, hindi lamang po pang NCR, kundi kahit din po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas po. So, strategically wise, dapat hindi naman po lahat ma-achieve. Meron naman po sa ngayon, yung mga ibang fire station, though wala silang traffic, pero nasa malalayong lugar po. Kaya medyo itatry po natin yung ma-achieve pa rin po yung 5-minute response po. Hindi lang dito sa NCR. Okay, Inspector Jill, sa ngayon po ba ano yung malaking kakulangan ng Bureau of Fire upang mapaayos pa yung serbisyo nito tuwing merong sunog? As to kakulangan natin po, yung resources po natin from firemen to population to Metro Manila po dito po sa NCR po. Sa ngayon po, meron po tayong 150 fire stations, 178 fire Okay, mukhang nagkakaroon po tayo ng konting technical problem sa linya ng komunikasyon. So, muli natin babalikan si Inspector Jill ng Bureau of Fire Protection. Inspector, nandiyan po ba kayo? Naririnig niyo po kami? Yes po, sir. Malinaw pa yung connection ko, sir. Oh yes, naririnig na po namin kayo. Okay, Inspector, Okay po, sir. kung makatat po ng suporta ang layuning ito, no? Mula sa mga LGU, may mga lugar na po ba tayong tinitingnan dito sa NCR na maaaring gamitin bilang fire substation? Actually po, meron na po tayong mga LGUs po na coordinate po at tumutulong po sa atin po na ma-meet po itong 5-minute response po na kailangan po natin dito sa Metro Manila. Sa ngayon po, meron na po tayong 14 na use of trucks. So, balit hinihimok pa rin po sa
puno po ng ating Regional Director po na si Chief Superintendent Nahong Vitarosa na pinag-iigihan po talaga na madagdagan po ang ating mga fire substations po dito po sa Metro Manila po para ma-achieve po natin po yung 5-minute response po natin. Okay, sa ngayon po ba sapat ba yung mga tauhan at maging yung mga volunteers ng BFP and CR upang tugunan yung anumang sunog? Ilan po ang bilang ng mga personnel ngayon ng BFP? Sa ngayon po, meron po tayong 3,500 personnel po ng BFP and CR po na nag-accommodate po ng 14 million na population po ng Metro Manila. So kung susumahin po natin, yung Metro Manila po ay nangangailangan pa rin po ng 322 na fire trucks at 500 na personnel po sa ngayon po. Okay, Inspector Jill, paano naman po sa usapin ng skills at training? Sapat po ba yung binibigay ng Bureau sa mga fire personnel nito? Yes po, sir. Ngayon po, sir, ongoing pa rin po yung binibigay po natin ng mga skills and trainings po, sir, na binibigay po sa ating mga bombero. Hindi lang po tayo nagre-resort po dito sa local ng mga nagpupunta din po tayo sa iba't ibang bansa, kagaya po ng Japan. Recently, meron po tayong mga trainings po in partnership with Japan po. Kaya po, pumupunta po tayo doon para mas ma-adapt po yung kanila pong paano po sila nagre-responde sa kanilang bansa at po natin dito sa Pilipinas. Balikan po muli natin si Fire Inspector Jill Ilutrisimo. Inspector, bukod po sa substations, ano po ba yung mga nakikita ninyong kakulangan pa pagdating sa kagamitan o equipment? Ano po yung dapat na i-prioritize ng pamahalaan? Yes, Inspector Jill? Hello po ma'am, magandang araw po sa inyo. Hello po, sir. Yes, yan, naririnig niyo na po ako ma'am? Yes po, naririnig po. Okay, tanong ko lamang po uli, no? Ano po ba, Inspector, yung mga kailangan na iprioridad, lalo na pagdating sa equipment o kagamitan ng BFP? Ano po yung dapat i-prioritize ng pamahalaan? Okay. Maliban po sa ating pong substation, sir, fire truck, mas higit po na nangangailangan po ang bawat bumbero po ng matibay po na personal protective equipment, fireboats, and most probably din po kasi nandito tayo sa Metro Manila, kumbaga dahil sa dami po ng ating buildings po, mas mahigit na magagamit po yung mga area ladders po natin na fire truck at especially din po kung kasama po sa ating modernization po yung choppers po, helicopters po natin po. Okay, Inspector, may napansin lang ako, no? Kasi nung kabataan ko, nung 80s, 90s, marami akong nakikita mga fire hydrants na nagagamit pa ng mga bombero. Pero sa ngayon po, no, wala na ako masyadong nakikita nito. Hindi na po ba advisable ang paggamit ito? Sa ngayon po, meron pa rin naman po tayong mga fire hydrants po na nakalagay po dito sa Metro Manila po, sir. Pero sa ngayon po, mas pinag-iiting po, lalo na po sa pamumuno po ng Regional Director po na si Chief Superintendent Nahong Vitarosa, sir, yung ating pong mga fire hose cabinet, sir. Kasi meron po tayong mga lugar dito sa Metro Manila, kumbaga hindi po naaabot po ng ating pong mga fire trucks sa sobra pong kitid ng mga daanan. Kaya mas pinag-iiting po na nalagyan ng mga fire hose cabinets po yung ating mga masisikip na lugar dito sa Metro Manila po. Okay. Ma'am, ano naman po yung mga dapat na maging priority measures sa kalsada, lalo na kapag medyo mabigat po yung lagay ng trapiko at kinakailangan dumaan ng mga fire trucks kapag may sakuna? Sa ngayon po, close coordination po with MMDA at saka sa local traffic enforcers natin. Ganun pa rin po, yung local government unit po ang mas nakakatulong po at tama po namin pagdating po sa mga responde po natin dito po sa daanan po. So tuwing may sunog, yung traffic management po talaga yung kaisip na kailangan natin para sa mas efficient na response po natin. At lalong-lalo po, ma-educate po ang ating mga motorista na kapag may emergency vehicles or fire trucks na sana po mag-give way po sila.
Okay, yes ma'am. Katanungan naman po mula kay Claire Hesita ng DCAR Sunshine Radio. May mga bago na po bang paraan ang BFP para mabilis na marespondihan ang sunog sa mga lugar na Hello po, hindi sir. na pa... Medyo choppy po kayo. Okay. Okay, ulitin ko lamang po yung katanungan mula po sa Sunshine Radio sa reporter na si Miss Claire Hesita. Meron daw po bang mga bago na paraan ang BFP para mapabilis yung pagresponde ng sunog sa mga lugar na hindi nakakapasok yung mga malalaking fire truck? Halimbawa po yung mga maliliit na eskinita na kadalasang dahilan kaya hindi agad naapula yung sunog. Yun nga po, sir. Maliban po sa mga fire hydrants natin, dahil po limit po yung pagpasok po ng ating mga fire truck dahil po sa mga makikitid po na daan. Meron po tayong mga motorcycle ambulance po o paunang responde po gamit po ang ating mga motorsiklo po. Sa ngayon po, meron po tayong mga higit na kumukulang 30 po na motorcycle ambulance po. At maliban din po doon, yun nga, yung fire hose cabinet po natin po para gagamit po natin yun. Bago pa man po dumating yung mga bombero, meron na pong paunang solusyon doon sa pag meron pong nangyari na incidenting gano'n po. Sa mga sikip at makikipot po na daan dito po sa Metro Manila. Okay, ma'am, katanungan naman po mula sa TV5 kay Miss Maricel Halili. Ano-ano yung nakikita ninyong possible violation sa building code sa nasunog po na imprentahan ng t-shirt sa may Quezon City kung saan 15 po yung nasawi? Sa ngayon po, sir, yung nangyari po sa may Tandansora QC po, under investigation pa po at wala pa po kaming ma-disclose na full report and final report kasi po sa ngayon po ay iniimbestigahan pa rin po ng ating Quezon City Fire District po yung nangyari pong incident doon sa may Tandansora, Quezon City po na nagsawi po ng 15 po na tao po. Okay, kasunod pong katanungan mula naman kay Claire Hesita. Ilan na ang naitatalang sunog sa first half of the year? Kung ikukumpara noong nakaraang taon, ito po ba'y mas mataas o mas mababa? Sa ngayon po, sir, kung ikukumpara po natin yung sunog po natin nung nakaraang taon sa ngayong taon po, sir, medyo mas tumataas po ang ating data ngayong taon. Kasi kung mapapansin nyo, nung panahon pa po ng pandemic po, lahat po ng mga tao po ay nasa mga kanya-kanyang bahay po. Kaya kung tutok po sila sa mga kagamitang pangbahay, at nasa loob lang din po sila ng kanilang mga tahanan. Habang ngayon po, lahat po ng tao, fully operational, lahat nagtatrabaho at paminsan-minsan po ay nakakaligtaan po ang ating mga kagamitan sa mga kabahayan po natin. Okay, ma'am, ano po ang timetable upang may sakatuparan itong adhikain para sa BFP NCR? Yung timetable po natin, kasama na po yan sa 10-year modernization plan para ma-achieve po yung adhikain po ng BFP. Kasama na din po yung BFP NCR doon. Okay, katanungan po mula kay Vic De Leon Lima ng DCME. Bawal po ba ang factory sa subdivision gaya po na nangyari sa Tandansora? Hello po, sir? Katanungan po mula kay Ginoong Vic De Leon Lima, no? Bawal daw po ba yung mga paktorya o factory sa loob ng subdivision gaya po nung nangyari sa may Tandansora? Hello po, sir. Nakadepende po yan po sa LTO po. Yes. Okay, Inspector, medyo choppy lamang po yung inyong reception. Maaari pong pakisagot po ulit dahil ito po yung pinapatanong ng ibang station. Ulitin ko lamang po, bawal po ba yung mga factory sa loob ng subdivision kagaya po nang nangyari sa Tandansora? Nakadepende po yan sa zoning po, syempre po ng LGU po, sir. Mayroon po silang certain po na restriction. Kung pwede pa rin po silang maglagay po ng mga factory sa loob ng subdivision. Okay, so depende po ito. Okay, bilang panghuli ma'am, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Hello. Pero napuputol po yung linya nyo? Again ma'am, ang inyo pong final message sa ating mga kababayan. Okay, mukhang medyo nagkakaroon talaga tayo ng technical problem sa linya ng komunikasyon. Maraming salamat po sa inyong oras, Inspector Jill Ilutrisimo,
ang hepe ng Public Information Office ng BFP-NCR.